naman po yung linked or merong ugnayan. Okay, Miss Gwen, we will just pause for a few seconds. Ano ha? Meron lang kaming ipapasok na flash report. Please stay with us. Opo, isang mabilis, So Gwen. kung yung mga diskaya, ang mga summa cum laude, sino yung Summa cum laude. Summa cum laude ng mga contractor. Sino yung magna cum laude? cum laude dito, Miss Gwen, sa mga kontratista? Ayan. Ang magna cum laude or runner-up ay yung, I would say, Co-Empire. So, ito po yung mga kumpanya na nakalink naman po sa former chair ng House Appropriations Committee na si Ako Bicol Representative Zaldico. So, Ayan, Saldico. Di ba, nasa Amerika naman daw si Saldico. Dapat hinaharap na nito ni Saldico. Di ba? Sabi naman ng House, kapag kayang si Saldico ay napatunayan na link diyan sa mga ganyan, talagang iimbitahan namin siya, hindi asa kasapi. Kumbaga, tatanungin talaga. Iimbestigahan din, no? base naman po dun sa records ay yung mga kumpanya po na link sa kanila ay naka-amass ng 15.7 billion. Grabe, no? 15.7 billion naman daw yung sa Through 100 Saldico. 149 solo and joint projects. Yung Sunwest and yung Hightone po, yung Sunwest po muna. Yung Sunwest, founded po siya ni Zaldico at yung kapatid niya po na si Kitco, former, siya po yung former na Ako Bicol representative. Sabi ni Jordan G. Saldico, magsalita ka na, oo. No? Idepensa niya yung kanyang sarili. Baka mamaya hindi na din umuwi si Saldico. May forever na po akong karamdaman dito sa Estados Unidos, kaya dito lang muna ako. Hanggang sa mamatay yung issue. Nako, iisipin ng kapwa natin Pilipino na isa ka din dito, di ba? Lumalala talaga mga Chinese, di naman lahat, sabi ni Mark Estacador. Ito naman po, founded by Kitco, and yung FSCO Builders po, ang owner po niya na nakasite sa mga kontrata po ng DPWH, as late as this year actually, is their sister na ngayon ay Bicol Vice Governor po, na si Farida Esco. So in total yun, Okay. Ko, pamilya ko din. 15.7 billion. It has to be asked, Miss Gwen, ano ha? Kasi nga, merong mga tinatawag na kongresista na contractors pa, kaya contractors. Contractor. Oo nga naman, contractor. Sabi, hindi, ewan ko. Meron ho talaga, mga kababayan. Meron sa aking ipinasa no? Meron sa aking ipinasa ng mga unang list daw po. Kaya lang, sabi ko, verified ba yan? Mismong galing doon sa mga malalaking news. Mga page lang ho, kaya hindi ko muna inano. Kapag ka-verified na ho, saka natin ipapakita yung mga nasa listahan ng mga congressman din ho na merong mga construction, etc., o relate sa mga contractor, etc. In this particular case, itong mga ko na iyong binanggit, merong bang direct link talaga sila doon sa mga binabanggit na ito yung mga contracting firms na pag-aari nila? O is it just by consanguinity? Oo. Ganon. Sir, for the first Sunwest and Hightone, these were incorporated by the Co brothers. So, dun pa lang po, nahanap po yung pangalan nila dun sa Articles of Incorporation from the SEC. Article of Incorporation, meron kami yan Meron kami. Hindi, dito, yung negosyo ko dito sa sa Cayman Islands. When we say AOI, that's just basically the birth certificate of the company. And their names are there. Right? Nakasulat dyan yung mga incorporators. Like example, kunyari, ito ang presidente, ito ang secretary, ito yung mga incorporators, etc., etc. Nakasulat yung mga pangalan, kaya nakikita nila dyan yung mga co-family o co-down. Now, they may not be the shareholders, pero sila po yung nag-found. And I'm gonna cite another report. This is from Raptor naman po, na may tinatawag po kasing beneficial owner, na ang Sunwest po kasi napakalaki po niyang korporasyon or marami po siyang sister companies. And si Zaldico po ay may pag-aari pa po dun sa iibang kumpanya na nakakabit po sa Sunwest. So, Ano tawag doon? May tawag doon
No, ayun, contractor nga talaga. Kumbaga, Not only are they founders, but through other corporations na link po dun sa mga kumpanya na to, ay meron pa rin po silang ako, saldi ko, pagkagaling mo, kung nagpapagaling ka dyan sa Estados Unidos, kailangan sagutin mo agad itong mga ito. Di ba? Kasi kami, kapati naman ako, yun ang iisipin ko eh. Di ba? Kung merong kabulastugan na ginagawa din itong mga ito. Di ba? Hindi naman porkit stakes, kumbaga. Okay. So, yun po. Bigyan natin ng baka naman may benefit of the doubt ito dahil Appropriations Committee Chair si Zaldico, 'di ba? Napaka makapangyarihan itong kanyang naging posisyon. Yung mga proyekto na natanggap ng SunWest, yung kanilang pag-aari, ito ba ay pasok sa mga panahon na siya ay nakaupo as Appropriations Chair? Yes po. So, yung data po dito is reflective of the time also that he was the chair. So, this is from July 2022 to May 2025 po. Hindi, ang magiging kasagutan at ang re-resolve po sa lahat ng ito, mga bossing, pag nagsalita na si Saldico. No? Pero hanggat hindi ho nagsasalita, hanggat hindi ho sumasagot, mga boss, sorry. Talagang maglalaro sa ating mga isipan na baka may kalokohan din. Di ho ba? Anyway, alisin ko ho ito, mga kababayan. No? Tanggalin natin yung kay Saldico o tanggalin natin yan. Ngayon, mga boss, tumungo tayo dito kay Roque. Ito si Roque, ito yung nakita ko ho, mga boss, doon sa post ni Harry Roque. Mukhang pauwi na ho talaga ng Pilipinas. 3 hours ago. Tama ba? Sobra na. Pupunta na daw po ng EDSA si Harry Roque. Tara na po sa EDSA. Black Friday protest daw po. Black Friday protest. EDSA, mayroong pangalan pa. Kumukurap-kurap, ganyan ang mga flood control sa Pilipinas, sabi ni Mark Estacador. Ngayon, eto na naman po si Humbakla. Eto naman kasi si kabayan ko, kapatid ko, kung ano sinasabi. Si Roque, hindi sigurado na bakla. At ako, naniniwala ako, hindi Becky si Roque. No? Hindi yan Becky. Matigas nga yan eh. Di ba? May asawa, may anak. Pero, hindi ko naman kayo masisisi kung bakit iniisip nyo na Becky si Harry Roque. Biruin mo ba naman ang hilig magpa-topless? Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Di ba? Sabi dito, Harry Roque, tama ba? Sobra na. Tara na po sa EDSA. Mga DDS. Makinig kayo ha. Ayan, nag-ano na si Roque. Naghihimok na sumama kayo sa EDSA. Pupunta daw kayo sa EDSA. At paano naman sasabihin ni Roque, tara na po sa EDSA. 'Di ba? Kung hindi uuwi yan. So pihado, mukhang uuwi na si Roque. Nag-aaya na eh. Nag-aaya na. Malamang ito, mga kababayan, pag nalaman nila na kasi nung isang araw, yung vlog ni Harry Roque,